sa ating katisismo, sa mga opisyal na dokumento ng Santa Iglesia, hindi po sinasabihan o inuutusan yung mga Katoliko na sasamba sa larawan Wala pong ganong aral ang Iglesia Katolika. Katag ng kanilang sekta na 100, daan-daan ang pangalan. Kung hindi po ang atin pong opisyal na doktrina ng Santa Iglesia ay codified at ito'y published ang Catechism of the Catholic Church at wala po kayong makikita ni isa na nagsasabi dito sa Catechism of the Catholic Church na inuutusan kayo ng mga pare o ng Santa Iglesia na sambahin ang mga larawan. Hindi po sinasabihan o inuutusan yung mga Katoliko na sasamba sa larawan Wala pong ganong aral ang Iglesia Katolika. Ang Catechism of the Catholic Church at wala po kayong makikita ni isa na nagsasabi dito sa Catechism of the Catholic Church na inuutusan kayo ng mga pare o ng Santa Iglesia na sambahin ang mga larawan. Akala mo lang wala, pero meron. Pagbangon mo sa banig ay agad kang manikluhod sa harap ng isang krus o isang mahal na larawan o isang mahal na larawan o isang mahal na larawan. Is the worship of the saints confined to their persons? No, it extends also to their relics and images. No, it extends also to their relics and images. No, it extends also to their relics and images. Sa Catechism of Christian Doctrine, matindi rin ito, Christian Doctrine daw ito. Mga Katoliko, huwag kayong magagalit, nasa libro nyo ito Eto, basahin natin kapatid na Daniel. Ito po ang Catechism of Christian Doctrine, number 3, in conformity with the decrees of the Plenary Council and the Code of 1918, Hilobstat AG Casa Censor Librorum Imprimatur Rufino J. Santos D. Archbishop of Manila, De La Salle College, Brothers of the Christian Schools, Manila, Philippines, 1955, page 86. What is a saint? A saint in the strict sense of the word is one who is in heaven and has been presented by the church for the public worship of the faithful. Page 87. Is the worship of the saints confined to their persons? No, it extends also to their relics and images. What do we call relics? We call relics, number 1, the remains of the body of a saint who has been canonized or beatified by the church. Number 2, the objects which have belonged to the saints or which have touched their bodies, such as their linen, coffins, etc. Ayan, aral po Katoliko yan, Ang pagsamba ba sa mga santo, sa kanilang mga person lang, hindi kailangan din sambahin ang kanilang mga relikyas. Ano raw po ang relikyas? Ang relikyas, yun daw nadikit sa katawan ng santo o yung mga gamit ng santo. Gaya halimbawa, nung kanilang katawan, buto, ngipin. Kung halimbawa, yung ngipin ng santo ay buo pa, sasambahin mo yon. Tapos, objects that belong to the saints. Halimbawa, yung arinola ng santo, sasambahin mo yon. At ang mga nadikit sa kanilang katawan, have touched their bodies. Kagaya ng kumot, sasambahin mo yon. Una ng santo, sasambahin mo. At pati ang kanilang kabaong. Ito ba maitatanggi ninyo, aral ng Katoliko ito? Na dapat sambahin mo pati kabaong ng santo. Ilan ang santo ng Iglesia Katolika? Ewan ko ngayon, dati alam ko mahigit 2,000
Isipin mo, 2,000 santo sasambahin mo, tapos 2,000 unan sasambahin mo, 2,000 arinola sasambahin mo, 2,000 ataol sasambahin mo. Nagkukwenta ka ba, Brad Josel? Kung 2,000 during that time na sinasabi nyo, edi times 2,000 times 2,000. Ito pala, Brad Josel, ito pala ang latest sa Britannica.com. Pakibasa, kapatid na Daniel. Ito po, Britannica.com. There are more than 10,000 saints recognized by the Roman Catholic Church, though the names and histories of some of these holy men and women have been lost to history. Yan. Kaya para masamba nila lahat yan, pinakyaw nila yan sa Todos los Santos. Mga kababayan, huwag po kayong magagalit. Mag-isip lang kayo. Dapat bang sambahin mo ang kapwa mo tao na santo?